El Filibusterismo, Kabanata 15. Ang pamagat, si Ginoong Pasta. Magandang buhay, maligayang panonood dito sa Asignaturang Filipino YouTube channel. Sa araw na ito ay tatalakayin natin ang Kabanata 15 ng El Filibusterismo. At kung bago ka pa lang dito, huwag kalimutang i-subscribe ang Asignaturang Filipino YouTube channel at pindutin ang notification bell button nang sa ganon ay updated kayo sa mga bagong aralin na aking i-upload 2 hanggang 3 beses sa isang linggo. At sa videong ito ay tatalakayin natin ang mga sumusunod na nilalaman. Una, ang mga pangunahing tauhan. Pangalawa, ang mga talasalitaan. Pangatlo, ang buod. Pang-apat, ang mga implikasyon. Panglima, ang mga isyong nangingibabaw. At ang panghuli, ang pagpapahalaga. At ngayon, puntahan natin ang mga pangunahing tauhan sa Kabanata 15 ng El Filibusterismo. Mga pangunahing tauhan, si Isagani at si Ginoong Pasta. Mga nabanggit na tauhan sa kabanata, si Padre Sibila, Padre Irene at si Simon. Ngayon naman puntahan natin ang mga talasalitaan. Unang salita, mayamot, ibig sabihin mainis o mabagot. Halimbawang pangungusap, hindi mapigilan ni Isagani ang mayamot kay Ginoong Pasta. Pangalawang salita, tugon, ibig sabihin sagot. Halimbawang pangungusap, naparito po ako hindi para sa akin, kundi para sa kapakanan ng mga lalo pang aba, ang tugon ni Isagani. At ang pangatlong salita, iginigiit, ibig sabihin pinipilit. Halimbawa, nakita ni Isagani na nagsasayang lamang siya ng oras, bagamat iginigiit din niyang marami pa ring panig ng Pilipinas ang walang mga doktor. Pang-apat na salita, mapanganib, ibig sabihin delikado. Halimbawang pangungusap, ipinapayo kong iwaksin ninyo ang mga hakbanging yan na lubhang mapanganib, ang wika ni Ginoong Pasta. At ang huling salita, ipaubaya, ibig sabihin ipagkatiwala. Halimbawang pangungusap, ipaubaya ninyo sa pamahalaan ang mga gawaing yan, ang utos ni Ginoong Pasta kay Isagani. At ngayon puntahan natin ang mahalagang pangyayari sa Kabanata 15 ng El Filibusterismo. Ang pamagat ay si Ginoong Pasta. Si Ginoong Pasta ay isang bantog na manananggol sa Maynila. Sinadya ito ni Isagani upang pakiusapan na kung maaari ay payuhan si Don Custodio na pumanig sa kanila kung sakaling ito ay sumangguni sa kanya. Subalit, yari na ang pasya ng matanda. Hindi raw siya makikialam. Alam niya ang tunay na nangyari sa Los Baños. Walang nagawa si Padre Irene sapagkat mabibigat na tao ang makakalaban sa pagpapatayo ng akademya tulad nina Padre Sibila at Simon. Nagpalitan ng kuro-kuro si Ginoong Pasta at Isagani. Iginiit ni Isagani ang kanilang layunin sa pagpapatayo ng paaralan, ngunit masinangka muli ng abogado na iligaw at tituhin ng binata at ipinaintindi na parang isang kahangalan ang kanilang pangarap. Nabigla ang abogado, bigo siya sa binata. Hindi ito nalito tulad ng kanyang inakala. Walang bisa ang matatayog niyang pangungusap. Napailing-iling ang abogado at nagkakandangwi sa di kasiyahan ng loob. Malungkot nang umiti si Isagani dahil batid ni Isagani na para nang sinabi ng matanda na inamin nito ang mga depekto ng pamahalaang kolonyal at isa sa mga ito ang pagdedepende sa mga palapalagay. Nakita ni Isagani na nagsasayang lamang siya ng oras dahil batid niyang hindi tumakumbinsi ang matanda sa kanyang pakay. Binigyan pa ito ng payo ni Ginoong Pasta, si Isagani, na kailangan ito mag-aral ng mabuti, mag-asawa ng mayaman at umiwas sa ganoong klaseng gulo. Naglumisan si Isagani na pag-isip-isip ni Ginoong Pasta at ibinulong sa sarili. Minsan din ako nangarap ng ganyan. Subalit naisip kong yan ay putong ng mga dahong laurel na tuyot subalit tumataki pa rin sa mga tinik at uod ditong taglay na may mga dagta pang sariwa.
ang wakas ng Kabanata 15 ng El Filibusterismo. At ngayon ay puntahan natin ang mga implikasyon. Pinili ni Rizal ang katauhan ni Isagani sa kabanatang ito, isang matalino at marunong na mag-aaral upang ihayag o isatinig ang mga simulaing nais niyang iparating sa mga prayle at pamahalaan. At ngayon naman ay puntahan natin ang mga isyong nangingibabaw. Ang isyong pang-edukasyon. Tutol ang mga prayleng matuto ng Kastila ang mga Pilipino kaya ayaw nilang pagtibayin ang pagtatag ng Akademya ng Wikang Kastila. Nangamba silang matuto ang mga kabataan ng Kastila at maunawaan ang nilalaman ng mga aklat. Maring ito'y mapagsiklab ng damdamin tungo sa paghihimagsik upang makamit ang kalayaan. At ngayon ay puntahan natin ang pagpapahalaga sa Kabanata 15 ng El Filibusterismo. Pagpapahalaga. Nagpapakasakit si Isagani hindi lamang para sa kanyang sarili kundi para sa kapakanan ng nakararami. Isa pang pagpapahalaga, nahabag si Ginoong Pasta kay Isagani sapagkat ang pagpapakasakit nito ay wala ring mauwi dahil iilang silang kaanib sa kilusan at maaari pang humantong sa bilangguan. Pangatlong pagpapahalaga. Hindi masasabing walang malasakit si Ginoong Pasta sa kapwa at sa bayan. Ibig lamang niyang ang lahat sana ay katulad ni Isagani bago niya ipagkaloob ang kanyang tulong. At ang panghuling pagpapahalaga, si Ginoong Pasta bago narating ang kanyang kinalalagyan ay nagtiyaga sa pag-aaral. Nagpaalila siya sa mga Kastila matuto lamang. Ang panahon ay inubos niya sa pag-aaral at walang inaksayang sandali. At dito nagtatapos ang ating aralin tungkol sa 15 kabanata ng El Filibusterismo. Muli, huwag kalimutan i-subscribe ang Asignaturang Filipino para sa karagdagang kaalaman. Maraming salamat po.